kami, guys. Tingnan nyo, excited kami, guys. Nakasalamuha doon, no? Para bang bigla ka magiging comfortable. Pero ilan namang nating kababayan na pinili lang mamuhay sa layong bansa, niyakap na rin ang ibang kultura. Patunay na hanep tayong makisama. Yan ang aking kwento, dapat alam mo. Tradisyonal na templo at makukulay na kasuotan, mga banderita sa nadyayanong kapundukan, at ang singilangang bansa ni Buddha, yan ang Nepal. Malayo man sa Pilipinas, may Pilipinas unti-unting sumisikat noon dahil sa pagpapakilala ng kulturang Nepali at Pilipino. Hello guys! Magandang hapon! Full-time housewife at vlogger si Mila sa Kathmandu. Habang ang asawang Nepali na si Deepak ay may home-based na trabaho at freelance wildlife photographer. Ang Kathmandu po ay parang ano po siya, yung masasabi namin pinaka-center talaga po siya ng Nepal. Parang Manila. Masyado po masao dito. Ibang taon na si Mila sa Nepal, kaya lungkot na kanyang nararamdaman sa paninirahan ko. Dinadaan niya sa mga-vlog. Kami nabanglahi sila eh. Kahit na-close ka sa yung mga pamilya nila, iba pa rin mo may sarili kang pamilya mo na matatagduhan na makakausap mo dito. Kaya niya makapagpuntuan gamit ang salitang Nepali. Ali, strong! China! Strong! Strong, China! Strong! China, hindi daw strong. Pag-ibig ang nagdala kay Mila sa Nepal matapos makilala ang kasawang si Deepak sa UK noong 2010. Matapos sa ibang taon, kinasal sila noon. Actually po, ang tawag sa kasal namin is mixed marriage outside church po. Taong 2008, nagpunta sila sa Nepal at muling kinasal sa tradisyonal na Nepalese wedding. Walang problema naman kasi yung biyanan ko po is napaka-open-minded po. Yun na lang ang isang matan talaga kay Lord. Makalipas ang higit 10 taon, nagdesisyon ng mag-asawa na pumili sa Nepal kasama ang kanilang anak. Kahit matagal na manginirahan sa Nepal, hindi maiwasan ng nila na mag-culture shock. Kung sa atin po ay holy water, dito po ay ihit talaga ng baka. Nung nakita akong nag-attend nito lang, ng event, parang yung pag pumasok tayo sa simbahan, kailangan mo talagang magsawsaw sa ihit ng baka at magpunas-punas ka sa katawan mo. Sa relihiyon po mismo, sagrado ang baka dahil pinaniniwalaan nilang nagbibigay ito ng buhay. Kaya nagkaroon ko talaga mag-realize, hindi ko talaga kaya gawin. Talagang nag-excuse ng ako in a respect manner para hindi na ma-open. Nanaintindihan naman po nila yun. Kasama sa kultura ng mga Nepali ang pagsindihan ng ang pamilya ng kanyang napakasawa. Kailangan ikaw lahat po ang in charge sa pagluluto, paghain ng pagkain nila. Hindi ka po pwedeng kumain o makisabay sa kanila unless hindi po sila lahat tapos sa pagkakain. Isa pa sa mga bagay na kinashoot ni Mila sa Nepal ay ang kanilang kalendaryo. Lahat alam mo, sa Nepal ay taong 2018 na ang advance dahil sa paraan ng pagbibilang ng mga araw na sinaunang Hindu at Nepalese na sinusunod pa rin hanggang ngayon. Kahit nasa layong bansa na hindi palit si Mila, tinuruan niya ang kanyang anak at pamilya noon magsalita ng Tagalog. Maraming salamat po! Gusto ko talaga ipakita sa kanila na hindi ganun yung kinalakihan ko. Mahirap kasi po mapapitid, yun lang sa akin. Gusto ko po na mas maaga makita nila, mas okay po yun, para maintindihan po nila yun. Muli kang ilang Nepalese na kanyang kilala, ate, pare, at kabayan ang tawag sa kanya. Pinas na Björn, nagluluto rin siya ng mga pagkain Pinoy. Bawal din yung paantika, kasi iba ang buhay dito eh. Respeto talaga. Mag-respetuhin ko talaga yung paniniwala nila. Iba man sa kulturang kinalakihan at maraming awat sa buhay, patunay si Mila na kaya ng mga Pinoy makisama sa ibang lahi. Kahit hindi na ako Filipino passport, so I'm proud pa rin bilang isang Filipino sa dugo ko at sa puso ko guys, Pinoy pa rin ako. Hindi yan madidinay. Yan! So, si Johan guys. So guys, I'm very proud. Manood na kayo sa live stream po nila kanina lang sa Dapat Alam Mo with Sir Kim Atienza and Ma'am Susan Enriquez. Ano guys, punta kayo sa kanilang link sa live stream nila itong araw na ito, February 8. Mapapanood nyo po tayo doon. And again, nagpapasalamat po ako. Hindi ko kasi alam kung pwede ko talaga ba i-mention yung mga pangalan nila. At basta nagpapasalamat talaga ako at kumbaga, isa talaga ako sa napili nila na ma-interview dyan. And hindi ako nagdalawang isip na aayaw ako or
mag-iisip ako na baka hindi to totoo. Parang iba yung pakiramdam ko that time na nag-PM sa akin na ganito ganyan nagpakilala, kasi doon mo makikita na talagang legit agad kasi kakaiba siya. Basta nagpapasalamat ako, and si Johan, sobrang happy ni Johan. Johan is very, very happy. Kahit hindi pa gano'n na okay si Johan kaysa what I mean, kasi kanina nag-nosebleed si Johan, no? Gawa nga siguro na sa lamig, pero ayun, okay naman na siya. And basta si Deepak tawa si Deepak, hindi rin siya kasi nagulat ako, ng PM sa akin si Miss J na lang. Ayun, nagpapasalamat ako, and syempre sa isang Miss J ulit. Napakabait, parang maramdaman mo talaga na very humble po sila. At saka basta napaka-bless ko na ma-meet ko sila. So first time po talaga ma-experience yung ganito. So manood na kayo ng Dapat Alam Mo sa GMA po. Live stream po nila sa February 8 na date. And i-upload din po ito sa Facebook nila. I-share ko po ito. So ayun guys, and sa mga nanonood at nag-PM sa akin, thank you so much. Nakita nyo ako. Kung hindi pa sa akin nag-PM si Miss J na isa, hindi ko malalaman ito. And yung mga nagko-comment, thank you so much. Panood nyo ko, and thank you sa pag-inform sa akin. So ayun guys, and I'm very happy talaga, and I'm very proud. I'm very proud sa sarili ko. So again, thank you so much sa Dapat Alam Mo. Thank you talaga sa pag-feature sa akin about sa buhay ko dito sa Nepal. So ayun, I'm very happy. So guys, ayan, bago ko i-end yung aking vlogs for today, syempre I'm very proud po, and parang nakakaiyak kasi pati mga kapatid mo, mga pinsan mo, yung tatay ko guys, binalitaan ko yung tatay ko, sinend ko sa kanya yung link, sinend ko sa kanya yung crop na video na inano ng kapatid ko, na yung sa aside ko lang. Yung tatay ko guys, talagang syempre senior citizen, medyo hirap siya. So sabi ko sa kanya, i-click niya lang. Basta guys, ang sarap pala sa pakiramdam, ano? And ito pala yung pakiramdam na first time mong makita yung sarili mo, na noon is pinapanood ko lang ito guys, pinapanood ko lang siya. Yung mga kagaya nito sa palabas, pinapanood ko lang. Ngayon, sarili ko yung nakikita ko guys. So parang, sabi ko, ganito pala yung pakiramdam na makita mo yung sarili mo na pinalabas ka sa isa sa pinakasikat na telebisyon. Kilala talaga. So kaya sabi ko, ito pala ang pakiramdam na makita mo yung sarili mo na dati pinapanood ko lang ito. Ngayon ako, nakikita ko na yung sarili ko. Actually guys, sa totoo lang, may magsabi sa akin, vlogger ka? Hindi ko pa masasabing vlogger talaga ako, yung ganun ba? Kasi parang feeling ko mayabang, nayayabangan ako. Yung simple lang yung gusto ko. Pero hindi mo ma-avoid na talagang tinatawag ka na vlogger ka na talaga. So parang ngayon lang talaga nang sink in sa sarili ko na vlogger na talaga ako. Yung ganun ba? Ayun guys, baka ipapalabas din nila yung full interview na ginawa nila sa akin na segment sa Facebook page nila. I-upload nila yon, full talaga yon. Abangan na lang natin at i-inform ko rin kayo. Basta masaya ako, and thank you Lord sa chances na ito na pina-experience niyo sa akin. And alam niyo, mas na-feel ko yung mga tao talaga katulad niyo na nagmamahal sa akin, na sobrang proud guys. I'm very proud talaga. Sobrang parang naging emotional ako. And thank you Lord talaga. Basta masaya ako. Napakalaking bagay po ito sa akin. Isa po ito sa yung alam niyo, yung pinakamalaking achievements ko na sa pagbablog ko sa buong buhay ko guys. So ayun, God bless you all. I love you, and maraming salamat po muli. Again, abangan na lang natin sa FB page ng Dapat Alam Mo. Kung i-upload nila, manood po tayo, supportahan po natin. And of course guys, sa mga bagong nag-follow sa akin, maraming salamat po muli. Dalawang Miss J, ayan, God bless you both, and napaka-humble talaga, at saka the best. Yun lang ang masabi. Parang mga sobrang down to earth na mga tao guys, ramdam ko talaga. Kaya hindi ako nag-hesitate na
hindi ako mag-communicate sa kanila or magduda ka sa kanila dahil totoo. Dahil una palang maramdaman mo talaga na legit sila. So ayun guys, at syempre masaya si Deepak, masaya si Indira, at saka hindi pa nila alam dito and sabihan ko pa sila. Siguro si Indira baka makikibalita sa kanila ni Mandira and syempre sa kay Ama, mamaya malaman natin yon dahil syempre starring si Ama, magiging happy rin sila ni Buwa. So si Deepak na lang magsabi and sobrang happy talaga si Johan. Ayan, panay na si Johan panood ng dapat alam mo. Nanood si Johan. So, ayan guys, at saka mag-good night na ako sa inyo and late na naman itong vlogs ko for today. Again, thank you so much and basta, God bless us all and I love you. Bye guys!